Kabayan, ang mga pagpapakitang gawa, demonstration o kaya'y mga exhibits ay isang maayos at epektibong paraan para maipakilala at maipakita ang kagandahan, kahusayan ng isang produkto o mga gawain. Maraming tanggapan at kumpanyang pribado at publiko ang lumalahok sa mga pagpapakitang gawa upang maipakita ang kanilang mga nagawa at katangian ng kanilang mga produkto at gawain. Kung kaya't ito ay pinagdarayo ng maraming tao upang makibahagi sa mga makabagong kaalaman mula sa mga lumalahok na grupo o kumpanya. Pati na ang ating alamin kabayan ay nakikiisa sa mga pagpapakitang gawa tulad ng mga dinarayo ng ating palatuntunan. Ito po sir, para sa amin na nanggaling pa sa mga malalayong lugar, talaga pong sinasadya namin dito kasi yearly po na nagkakaroon ng bagong technology po lalo na po itong sa pagbababoy. Okay. Kaya hindi po namin ito pinapalampas. Usually, halimbawa po ako, yung first day po yung pinupuntahan ko. Opo. Pero kayo nanggaling pa sa La Union? Opo, nanggaling po sa La Union. Ngayon, anong parte ng La Union ka naninirahan at meron kang project? Sa Bacnotan, sir. Opo, ano rin po kasi ako may agri-vet supply po ako. At the same time, nag-aalaga na rin po ako ng baboy. Teka, mabuti. I-advertise na natin yung agri-vet mo. Ano yung tindahan ito? Ay, opo. Anong pangalan ng tindahan? Little Angels Agri-vet Supply po. Okay, Little Angel Agri-vet Supply. At ano-anong mga makukuha rin sa tindahan mo? Unang-una po, yung mga pakain sa baboy, pakain sa mga manok panabong, at saka kasama na rin po yung mga gamot. Okay. Ito rin kabayan ang isang dahilan kung bakit magsasagawa ng isang natatanging forum, exhibits, pagpapakitang gawa ang ating alamin sa mga darating na linggo. Tinaguriang Sulong Kabayan. Kabayan, magkaisa po tayo upang lalo pang mapalago ang pananakahan at pangisdaan sa Pilipinas. Sulong Kabayan. Ang pananakahan at pangisdaan, nakasalalay ang kinabukasan ng buong sambayanan. Fishery and agriculture is our future. Kaya't magkaisa po tayo at dumalo sa isang mini agri-fishery forum at pagpapakitang gawa ng palatuntunang ating alamin sa Sukat, Parañaque, Kabayan. Ang lahat ay aming inaanyayahang dumalo. Libre po kabayan. May talakayan, food processing, demonstration, may mga munting exhibits na makikita. Kaya't come one and come all kabayan. Halina't sumali at dumalo sa Sulong Kabayan, Mini Forum and Fair sa ating Alamin Center sa Sukat, Parañaque sa buwan ng Oktubre. Kabayan ang lahat ng ito mula sa palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Malaki po maitutulong. Una-una po, natural siya. Halos organic na rin po. Yung Feed Pro ay maganda. Ang pakain nila, talagang nakikita na naman namin sa aming mga alaga. Talagang mga mabulas na sila. Talagang malalaman, hindi sila matataba. Before dito, nasubukan ko talaga itong babuyang walang na-research ko sa internet. Okay siya. Hanak nga, hindi ako nagpaligo ng baboy buhat nung from abik hanggang sa ibenta ko. Hindi ako nagpaligo kasi wala akong time. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal.
hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Mamaya kabayan, muli po nating babalikan ang kahalagahan ng pagkuha at paglalagay sa inyong kawan ng mga alagaing baboy ng mga matataas na lahi upang lalong maging kapaki-pakinabang ang inyong papasukang negosyo at hanap buhay sa pag-aalaga ng baboy. Dagdag kaalaman pagkalipas lamang ng ilang minuto. Craving for some ice cream? Is it Rocky Road or cookies and cream? How about mango and coffee latte? Learn your favorite ice cream flavors. Join the French-style ice cream making by GSK Gabayan sa Kabuhayan. Para mag-enroll sa anuman sa aming seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan hotline 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Alam po ninyo kabayan, sa pagpapalahi ng mga alagaing baboy o kaya'y yaong tinatawag nating breeding, napakahalaga na makuha ninyo ang mga payo ng mga dalubhasa. Halimbawa, sa mga dumalaga o gilt na inyong makukuha, siguruhing ito ay nagbuhat sa mga lahing may mataas na uri. Dapat malusog at nasa tamang edad. Sa isang gilt o dumalagang baboy, sinabing nasa sexual maturity na ito, kung ito po ay may 5 o 6 na buwan ng edad. Dito, naipapayo ng mga may karanasan sa breeding na kailangang nasa tamang edad bago pakastahan kabayan o itapat sa isang barako. Ang payo, mga 7 o 8 buwan. May nagpapayo naman na 6 na buwang edad ay okay na. Naipayo din na sa ikalawang paglalandi ang pagpapakasta kabayan. May nagpapayo namang mga dalubhasa na sa unang araw dapat pakastahan o breed ang mga dumalaga. Unang araw po ito ng paglalandi kabayan kung tawagin. Sa mga may edad ng inahin, okay na po sa ikalawang araw ng kanilang paglalandi o heat na kung tawagin din. Samantala kabayan, may mga ulat na karamihan sa mga ipinapasok na mga matataas na lahi ay siyang makukuha po sa mga breeder farm. Batay na rin sa kanilang mga kinukuhang ulat ukol sa mga matataas na lahi ng baboy. Chito, sa mga pag-uusap na ginagawa natin tungkol sa pag-aalaga ng baboy, unahin natin ito, yung ating mga barako, no? Karamihan dito na nagtatanong, napagalaman ko, naghahanap sila nung hindi talagang parent stock na kukunin nila para sa kanilang mga alagaan ng baboy. Ibig sabihin, hindi yung talagang top of the line, kundi yung sa ibaba ng konti. Ano itong mga sinasabi nilang pwedeng mahusay ring uri ng barako na manggagaling sa John & John Farm? Baka ibig mo sabihin yung terminal bore na. Okay. Na lahat ng magiging anak niya pampalengke. Okay. Paliwanag mo yung terminal bore. Meron bang terminal bore at saka may terminal na inahin? Wala. Sa akin kasi pag walang terminal na inahin. Okay. Yung terminal bore, i-cross mo yun sa mga, kunyari may mga F1 ka o kaya mga breeder na medyo chapsoy na kumbaga mababa na yung dugo. Okay. Ngayon, pag binigyan mo ng terminal bore namin, ang timano, yung biik niya, magandang lalabas, may malalaki muscle,
mabilis lumaki, maganda laman. Okay. Yung mga bake na yan na lumalabas, hindi niya pwedeng gamitin yan kung sakaling may lalaki. Kung sakaling may lalaki doon, hindi na kasi pag i-breed mo pa yung anak na lalaki noon, chances are baka mataba na yung mga anak noon. And how many years tumatagal yung terminal boar na makukuha nila sa John & John Farm? Depende sa alaga. Meron kami mga customers na tumatagal na mga 5 to 6 years yung lifespan ng terminal boar namin. Meron namang, depende sa alaga mo eh. Depende sa alaga. Okay, binanggit mo yung terminal boar. Saan ang gagaling yung mga terminal boar kung sa isang breeder farm na nag-aalaga kagaya ng John & John Farm? Paano napuproduce yan? Ipaliwanag mo ng kaunti. Basically, yung terminal boar namin na Pitrain Durok o Durok Pitrain, galing sa dalawang linya lang yan. Either Pitrain, kombinasyon ng Pitrain at saka Durok. Ngayon, meron naman kaming unique breed na ang pinanggalingan ng 4 na lines. Yung dalawang lines doon, Pitrain at saka Durok. Yung dalawang line ng terminal, yun ang hindi namin dinidivulge. Ano ang medyo mas nakalalamang doon sa mga binanggit mong lahi kung para ipasok natin sa terminal board? Ang nakalalamang talaga doon, Durok. Kabayan, kung kayo ay bibili ng mga inahin o barako o kaya'y similya para sa breeding program po ninyo, siguruhing nagbubuhat ang mga ito sa mga mapananaligang breeder farm. Dagdag kaalaman mula sa palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Malaki po maitutulong. Una-una po, natural siya. Halos organic na rin po. Yung Feed Pro ay maganda. Ang pakain nila, talagang nakikita na naman namin sa aming mga alaga. Talagang mga mabulas na sila. Talagang malalaman, hindi sila matataba. Before dito, nasubukan ko talaga itong babuyang walang na-research ko sa internet. Okay siya. Hanak nga, hindi ako nagpaligo ng baboy buhat nung from habik hanggang sa ibenta ko. Hindi ako nagpaligo kasi wala akong time. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Ang isusunod po natin, kabayan, ay mga kahilingan at kasagutan mula sa mga nanonood ng ating programa sa YouTube at Facebook. Q&A, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Craving for some ice cream? Is it Rocky Road or cookies and cream? How about mango and coffee latte? Learn your favorite ice cream flavors. Join the French-style ice cream making by GSK Gabayan sa Kabuhayan. Para mag-enroll sa anuman sa aming seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan hotline 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or
0908-869-9657. Okay, kabayan. Narito ang ilang katanungan mula sa mga nanonood ng ating programa. Ang ilang tanong ay ukol sa pag-aalaga ng pugo o quail mula kina Marte Santos at Domingo Kabawatan. Kung may kinabukasan ang pagpasok sa quail production o sa pugo racing, kabayan. Alam po ninyo, noong isang araw, nakakuha ang ating alamin ng mga informasyon na may mga grupo na nag-aalaga ng pugo, Quail Racers of the Philippines, kabayan, na nagsagawa ng isang malakihang pulong sa lungsod ng Lipa, kamakailan. Nangangahulugan na may mga kababayan po tayong nagkakaroon ng interes sa pag-aalaga ng pugo. Kung may kinabukasan, malaki po at maganda. May hanap buhay ba o negosyo? Mayroon po, kabayan, pero depende sa inyong mga balakin. Sana nga, mabuhay na muli ang pugo racing tulad ng mga naganap noong 1970s at 80s. Nakasama po ang ating alamin. Bueno, narito ang ilang pahapyaw na informasyon sa quail racing. Mang Flor, dito po sa inyong pag-aalaga ng mga ibong kagaya po ng pugo, paano kayo nagsimula rito at ilang piraso ang inyong pinasimulan? Una-una nung 1996, kami nag-umpisa, mga 1,000 lang na ganito. Ganito lang? Talagang wala kaming alam. Maraming namamatay. Patay. Sa 1,000, ang natitira 2. 200. Ayun, okay. Tapos, ano po ang nagpalakas ng loob nyo na ituloy po ninyo ang ganitong proyekto? Como yun nga, doon kumikita na kahit papano, tinuloy na namin ang pag-aalaga ng pugo. Hanggang sa tumagal, nakapagbebenta kami ng kiting ganyan, merong mga dumalaga, ganoon lang. Ang ibig nyo sabihin, sinimulan kagad ninyo sa production po ng mga sisiw? Hindi pa, pag-aalaga muna. Alaga muna. Tagal-tagal. Tapos nagbenta muna ng itlog. Itlog. Nakakailang itlog kayo sa dinami-rami po ng pugo na inaalagaan ninyo? Ay, sa ngayon... Hindi, nung mga unang panahon, yung mga nauna pa. Kaunti lang. Kaunti pa lang. Kung hindi pa namin kaya magkulang marami. Hanggang sa dumami lang ng dumami. Ngayon, nung kayo po ay naririyan na, bakit nyo naisipan na kayo ay magparami na lamang ng mga sisiw na kagaya nito? Malaking bagay na itutulong sa amin ng marami. Dati po nagtatricyclean siya. Ngayon po mahina ang kita. Naghinto siya sa pagtatricycle at pagsasaka. Ngayon po kung natuklasan namin na medyo maganda ang kita riyan, naitaguyod po namin mga anak namin. Ganon? Opo. Sa pugo lamang? Pugo, pagsasaka. Halo. Ano sinasaka nyo, Ma'am Flor? Sa bukid lang, palay. Pero hanggang hindi binibitawan ng palay. Binibitawan na po. Bakit naman? Hindi, kung kapraso lang yung aming saka, nagpaikutan na lang kami magkakapatid. Ganon, pinapaikot na lang. At ang pinaiikot ninyo ngayon ay ang kita sa pugo. Yan. Mga ilan pong inahin ang ginagamit po ninyo sa mga sisi? Sa ngayon, mga 2,000 pa lang. 2,000 mga inahin. Tapos, mga ilan po ang ibinibigay na mga inakay ng mga inahin? Kasi hindi naman napipisa lahat ngayon. Mga on the average, mga ilan po? Mga ilan libo pa rin? May 1,000 yun. May 1,000. Ano yun? 1,000. Kalahati Mga babae na yun. Kalahati. Pinipili nyo na yung mga lalaki. Ano ginagawa nyo sa mga lalaki? Tinatapon lang po. Huwag nyo tatapos si Ma'am Flor. Meron pong kumukuha noon or binebenta na 10 centimos ang isa. Ganon. Opo. Yung tatapos si Ma'am Flor? Hindi, noong dati po. Yung mga lalaking pugo. Okay. Pagkatapos, yung mga 10 centimos. Opo. Gano'ng kalalaki? Ganyan, bago pisa maliit pa lang. Anong ginagawa nila? Binebenta po sa mga eskwelahan, mga bata.
Ano ginagawa? Pinaglalaroan din? Pinaglalaroan. Ayun. Ano lang po. Tapos yung inahin naman, yung mga gagawing inahin, hanggang sa lumaki po ito, di ba? Mga gaano po kalaki ang ginagastos natin doon sa pagpapalaki? Malaki rin ba? Malaki rin ho Puhunan. ang puhunan para bago umitlog. Hindi naman kayo nagbabalak na magluto rin ng pugo? High blood po ako kaya hindi ako. Kabayan nyo namang puting pugo. Unang naipakita ng ating alamin mula sa farm ni Ginoong John Andrews ng PAL. Tapos pumasok din ang kaibigan nating si Chito Aniban sa white quail pero nag-concentrate na po siya sa breeding ng mga baboy. At nitong huli nakita po naming may mga puting pugo na alaga ang ilang kaibigan ng ating alamin sa Candon, Ilocos Sur mula sa Saachi Farm. Quail production, kabayan, mula sa palatuntunan, ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Malaki po maitutulong. Una-una po, natural siya. Halos organic na rin po. Ang Feed Pro ay maganda. Ang pakain nila, talagang nakikita na naman namin sa aming mga alaga. Talagang mga mabulas na sila. Talagang malalaman, hindi sila matataba. Before dito, nasubukan ko talaga itong babuyang walang na-research ko sa internet. Okay siya. Hanak nga, hindi ako nagpaligo ng baboy buhat nung from habik hanggang sa ibenta ko. Hindi ako nagpaligo kasi wala akong time. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Antabay po kayo, kabayan, sa ating Gabayan sa Kabuhayan. Demonstration ukol sa mga seminar na pwede po ninyong salihan sa GSK. Gabayan sa Kabuhayan, kabayan, pagkalipas lamang ng ilang minuto. Craving for some ice cream? Is it Rocky Road or cookies and cream? How about mango and coffee latte? Learn your favorite ice cream flavors. Join the French-style ice cream making by GSK Gabayan sa Kabuhayan. Para mag-enroll sa anuman sa aming seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Alam po ninyo, nitong mga nakalipas na episodes ng ating alamin, marami po ang nais na magkaroon ng mga kaalaman ukol sa mga seminar na makapagbibigay sa kanila ng pagkakataong kumita sa maayos na paraan. Alam po ninyo, ang mga seminar naming naibibigay ay nagbubunga ng napakaraming sanga kung tawagin.
Marami na rin ang nagtuturo ng iba't ibang hanap buhay. Subalit, narito pa rin sa GSK ang maraming dumadalo. Sa ham making nitong nakalipas na mga linggo, hog raising, meat processing, basic bread making, at cakes and pastries at marami pang iba. Okay kabayan, attend na po kayo para magkaroon ng hanap buhay at negosyo. At narito ang halimbawa ng seminar ng GSK na aming ipakikita po sa araw nito. Cassava flour, 400 grams. Nilagyan natin ng 2 cups na tubig. Pagkatapos, i-dilute natin sa 2 cups na tubig. Tapos, hinalo ng hinalo. Oh, eto, binubuhos na natin ang tubig. Bilisan mong pagbuhos. Sige, dire-diretso. Malinig yung cameraman. With filter. Pagkatapos ngayon, eto, tuloy-tuloy din to. Kunin mo yung... Yan. Ito na yung second extraction with gatas, yung skim milk at saka eggs. Lagyan natin ng cheese, no? Iniwan natin ng yelo. Ngayon lalagyan natin siya ng asin. Sasamahan na natin ng asin. Ibuhos natin to, walang 1 kilo. Supposed to be 1 kilo to eh. Pag-beat natin ng ice cream, no? Pag-beat natin nung lamela na gagawin mong ice cream. Ngayon. May ikot. Ito na yung all-purpose cream. Sama natin. Pagkatapos niyan, tsaka natin isasama ang sugar. All-purpose. Bibit muna natin ang all-purpose. Lagay na natin ang condensed milk. Ilalagay na natin yung ating cream. Yung cookies. Okay, eto na ngayon yung tinatawag nating ice cream. Kaya kabayan, para magkaroon kayo ng pagkakataong kumita mula sa maliit na puhunan lamang, sali na po sa ilang seminar, mayroon ang gabayan sa kabuhayan ng ating alamin. At maparis po kayo sa maraming kumikita na po pagkatapos ng kanilang sinalihang seminar. Dito kabayan, sa ating gabayan sa kabuhayan ng palatuntunan, ating alamin. Ating alamin Advertisers Directory. Fast times need fast solutions. That's where Infotex comes in. Announcements in schools and universities. I get to know kung may pasok o wala. For fast delivery. Mabilis namin natatrack ang mga packages. Via text for nationwide safety and security. Mabilis namin nakuha ang command mula sa central base. Infotex cares for your health. We get outbreak information and vaccines via text. Everything in a click. Caring solutions by Infotext.
Paano yan? Yung pang growth ng hog industry, babatak ba yan o magdadala ba yan ng ibang mga sektor sa agriculture and fisheries? Opo, Jerry. Habang gumaganda po ang produksyon natin o habang gumaganda ang efficiency, ang effectiveness po ng mga farmers to grow hogs para po sa livestock sector ng ating agriculture, parang nakikita po natin na ito ay magdudulot din ng magandang epekto sa ekonomiya ng ating bayan. So while there is this growth in the production of hogs in the hog industry in the Philippines, ay unti-unti din po kasunod din yung mas mataas na pagtangkilik sa mga produktong galing dito. There will be an increase of consumption of pork sa mga table ng ating mga kababayan and magdidire-diretso po, parang kumbaga domino effect po ang pag-unlad, ang growth para po sa industriyang ito. At sa punto pong ito ay pinipilit po ng FeedPro na makasuporta sa ganitong klaseng pag-unlad sa industriya. At ang FeedPro technology po, ang FeedPro mismo bilang feeds para pang pamakain sa kanilang mga alagang hayop ay isa na rin mismo sa nagko-contribute po para sa ganitong klaseng pag-unlad. Alam mo, June, na pasimulan natin yung PIGS, ano? At saka, kagaya nun sa ating alamin na agricultural park na binibigyan naman ng pansin ng FeedPro, yung alagaan natin, aside from IPA, meron tayong plastic matting o kaya bakal at sa ilalim may tubig na nakakabawas ng amoy, nakakawala ng amoy. At yan ay tinatawag nating innovative growing system. Marami na ang gumagaya ngayon. Anong masasabi mo? Ito po talaga ay patuloy na lumalaganap ang pagtangkilik po or pagkilala sa kagandahan ng ganong klaseng sistema ng paghahayupan. At sa bawat lugar po sa ating bansa ay nakikita po natin ang mataas na interes ng mga tao sa ganitong sistema. Kami nga po ay nagpapasalamat katulad po sa ating alamin sa inyo po, Jerry, na sa pamamagitan po ng inyong farm, it is a sort of a farm demonstration farm na ipinapakita ang mga ganitong klaseng sistema ng paghahayupan. At sa pamamagitan po nito, habang ito ay nakikita ng ating mga kababayan sa iba-ibang lugar, patuloy po ang paglago, patuloy ang pagdami dahil nakikita po nila ang mga benepisyong nakukuha sa mga ganitong klaseng sistema. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng FeedPro. Malaki po maitutulong. Una-una po, natural siya. Halos organic na rin po. Ang FeedPro ay maganda. Ang pakain nila, talagang nakikita na naman namin sa aming mga alaga. Talagang mga mabulas na sila. Talagang malalaman, hindi sila matataba. Before dito, nasubukan ko talaga itong babuyang walang na-research ko sa internet. Okay siya. Hanak nga, hindi ako nagpaligo ng baboy buhat nung from Habik hanggang sa ibenta ko, hindi ako nagpaligo kasi wala akong time. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng FeedPro. Sa FeedPro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang FeedPro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit.
PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Mamaya kabayan, sa huling bahagi ng ating programa, ilang kaalaman ukol sa naganap na agricultural exhibits na pinamahalaan ng European Chamber of Commerce of the Philippines sa pakikipag-ugnayan sa Syngenta. Ang talakayan ay may temang ukol sa Sustainable Agriculture at naganap sa Aura SMX Convention Center. Mamaya, pagkalipas lamang ng ilang sandali. Craving for some ice cream? Is it Rocky Road or cookies and cream? How about mango and coffee latte? Learn your favorite ice cream flavors. Join the French-style ice cream making by GSK Gabayan sa Kabuhayan. Para mag-enroll sa anuman sa aming seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Okay kabayan, at napag-uusapan po ang pagsasagawa ng mga exhibits at product demonstration sa Pilipinas. Kamakailan ay dumalo ang ating alamin sa isang natatanging exhibits o pagpapakitang gawa na pinangasiwaan ng European Chamber of Commerce of the Philippines kasama ang kumpanyang Syngenta na tinawag na Sustainable Agriculture Forum na naganap naman sa SM Aura SMX Convention Center. Dito'y nagpaliwanag ang kanilang tagapagsalita si Ginoong Alfonso Nonoy Alba ukol sa nasabing forum o talakayan. Dumalo ang ilang kumpanyang pribado at mga pinuno ng pamahalaan sa nasabing okasyon at pinag-usapan ang ukol sa mga kaganapan sa larangan ng pananakahan at pangisdaan sa buong kapuluan. Pwede malaman namin kung ano ang pinaka-highlights nitong event na ginagawa ninyo ngayon sa Pilipinas. At I understand this is being done and sponsored by the European Chamber of Commerce. At ano po personally ang role po niyo rito? Well, actually, I'm the one in charge of organizing the event. And this is one of the advocacies of the European Chamber. Okay. So we're doing this every year. This is the second time we're having this event. So this is a commitment that we have to primarily help improve conditions in the agricultural sector. Is this only being held in the Philippines or someplace else in Europe or in other parts of the world? Yeah, this is only being held here in the Philippines. So it's just an undertaking of our local chamber. Bakit po? Well, actually, marami naman mga advocacies yung chamber. No, we have also for infrastructure and all that. So all of those areas na nakikita namin where many of our member companies can, be able to collaborate with the government, we somehow involve ourselves with. So agriculture is just one of the advocacies. Sino po ang lead country dito sa European Chamber of Commerce? Well, wala naman masasabing lead country, pero siguro, mga active lang yung mga Germans, Austrians, and all other Europeans, and French. Ano pong special role naman ng Pilipinas? Well, basically, as a chamber kasi, is an organization of corporations. So, these European companies that are already doing business in the Philippines form themselves together
So that's how we distinguish ourselves from the Americans, the Japanese, and the Koreans. So they're groups of companies as well, no? Of their nationalities at the same time. There is a European Chamber of Commerce, and you made mention a while ago of the group like ASEAN. Ano po ang magiging collaboration po ninyo sa ASEAN? Well, actually, merong EU-ASEAN business network, no? So right now kasi Europe is really looking at the ASEAN region as opportunities to do business, no? So we linked ourselves with the other European chambers in our neighboring Southeast Asia, like Vietnam, no, and Laos as well. So may mga grupong European chamber. And finally, sir, from what company are you? I'm really with the chamber. With the chamber. And what is your special role here, not only as an organizer? Well, mainly I handle yung lahat ng mga inquiries ng mga European companies that are exploring to do business in the Philippines. So, but apart from that, I also organize advocacy events. One side question po. What do they think of the Philippines as an agriculture and fishery country? You mean the Europeans? Europeans. Well, they really see us as a very promising areas of development. No, so I think that's really the challenge, how we can help facilitate, yung mga knowledge that can be imparted to us that will help our agricultural sector. Sustainable agriculture sa Pilipinas. Tinangkilik ng European Chamber of Commerce of the Philippines sa pakikipag-ugnayan sa kumpanyang Syngenta. Ang lahat ng ito, kabayan, naihatid sa inyo bilang paglilingkod bayan ng inyong lingkod ka Jerry Geronimo ng Palatuntunan. Ating alamin. Kabayan, subscribe po kayo para po sa ating palatuntunang ating alamin sa YouTube. Huwag po ninyong kalilimutan, subscription po para sa maganda at maayos na panonood sa palatuntunan ating alamin.